Hello, Crypto Chum Trader here. So, I posted this last week and we have a question na paano ko na-execute tong second trade. Okay, paano ko siya nalagay dyan. So, usually ito ay trade dissection. Bihira ko lang to ginagawa. Pero for the sake of this question, gagawin ko to and I hope matuto kayo dito sa i-explain ko, no? So, first things first is in-identify ko yung trend. Okay? So, this is higher time frame and for me, um, malakas na yung bias nito for short. Okay? Or downtrend. So, nilagay ko yung basic na support and resistance. Usually, basic lang tong support and resistance. Pero sobrang underrated nito sa market. At saka yung information na meron ako dito is hindi na siya pang newbie. So, nilagay ko yung normal trend na this is resistance, then breakout, then polarity. Then, yung sa taas, yung resistance niya is contain pa rin. Okay? Yung rejection. So, itong ginawa ko dito is yan yung support ng area na to and inaantay ko yung price dito mag-top ulit as resistance. Pero yung resistance na yun is magsisweep siya ng price. Okay? So, ito, sweep. So, dito sa area na to, yan, minark ko, dyan ako magse-sell short. Kasi hindi na siya lalagpas dito. Hindi na nga siya lalagpas dito sa trend line na red, hindi pa siya lalong lalagpas dito. Kaya short yung bias. So, pagka short ko dyan, inassume ko na rin na tatama siya dito and mag-short din ako. Yung box na to, galing yan dito. Okay? Kung ano yung nilagay kong line dito na black, yan din yun, yun nandito. Nilagyan ko lang din ng box. So, pinasok ko yung entry ko dito. Yung first entry ko. Dyan lang din sa ilalim ng box. Then, stop loss ko sa taas. And ang target ko is yung take nandito na sa pinakailalim na liquidity. Okay? So, take note ha, pwede ko dito kunin yung target. Pero, i-achieve ko tong nasa ilalim. Next, pinasok ko na rin yung um, second entry ko dito. Okay? For assurance na pag na-sweep niya to is magsisweep siya another dito. Then, pwede na siyang bumaba. So, yung tanong ni Sir, okay? Hindi ko alam kung si Sir or si Ma'am. Sabi kasi, minsan kasi 3 to 4 touch is nag-change na yung trend. Di siya tulad niyan, isang third touch possible mag-change na or sa fourth. Okay? Tinuturo niya yung pag nag-touch dito sa resistance. Okay? Yun yung pinopoint niya. Sabi niya kasi, ang pagkakaalam niya sa trend line is yung maghihintay ng retest for entry para sa pag-reverse ng trend. Okay. So, ang kailangan nyo malaman sa retest is yung galaw ng market, kailangan mo mag-adjust. So, ayan na yung picture 6. Okay, so nakasweep na siya, then na-touch na rin yung entry ko. So, halos ilang touch na siya? 1, 2, 3, 4, tapos dito, 5. Okay? So, paano ko i-adjust yan? Since nakapasok na ako ng entry ko, pwede kong i-adjust yung trend line ko pataas dito. Isasama ko na yung information or yung data na nandito. So, take note. Merong 5 klase na pwede nyong gawin bago pa si market pumunta sa resistance. Kung nandito pa lang si price sa baba. Number 1 is hindi na siya pupunta sa resistance. Dire-diretso na siya pababa. Okay, number 1. Number 2, pupunta pa siya sa resistance dito sa red trend line. Tapos, ire-reject siya. Yun yung number 2. Number 3 is lalagpas siya dyan, magpa-pump, tapos magre-retest. Yun yung tinutukoy ni Trader Susie. Number 4 is magpa-pump siya ng dire-diretso. Wala nang retest-retest. And number 5 is yung magko-consolidate siya dyan sa resistance area which invalidates this zone. Okay? Pag sinabing invalidate, dinidisrespect niya na yung area or pinapawalang bisa na niya yung strength ng resistance. Okay? So, what if lumabas dito nag-pump? Okay? May tatlong klase ulit yan. Nag-pump, number 1, or dumaretso pataas.
Number 2, nag-pump tapos nag-dump ulit, bumalik dito sa loob. Number 3, nag-pump tapos hanggang dito na lang sa resistance, ni-reject siya. Okay? Or yung number 4, nag-pump tapos nag-consolidate na ulit. So, ganun yung mga things to expect or yung mga choices na pwede mong piliin sa tuwing nagko-confirm ka dito sa market, whether sa resistance or sa support. So, just like for example dito, ang target TP ko is yung nandito pa sa pinakailalim. Okay, so entry trigger na tayo and ang target TP ko yung sa pinakailalim. So, dito si market, nagpapakita siya ng information na naka-sideways siya ngayon. Pag si market is hindi niya kayang abutin tong take profit ko, magte-take profit ako dito sa red trend line. Okay? Kasi strong din to eh. Strong din tong red na to eh. Itong red line na to na support. So, once na tumama siya dyan, kailangan ko makakonfirm ng momentum na gusto niyang bumaba. And pag na-confirm ko yon, then ta-targeting ko tong take profit. Pero pag nagpapakita siya ng upside movement, then mag-a-adjust ako. Kailangan ko ng i-take profit tong dalawang to. Then, papasukin ko na to ng long, if ever. So, ganon. Kailangan ko siya i-confirm from time to time. Since malaki yung RR nito pareho. So, I hope may natutunan kayo. And pag may question pa kayo dyan, comment nyo lang sa baba. Okay? Thank you!